Dating frat member, naging missionary. Paano siya nagbago? Lalaki, nag-50-50 dahil sa COVID-19. Himalang gumaling. Tunghayan ang mga kwento ng himala sa Security in Faith. Dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. What makes a person truly secure? Is it money in the bank? A title? A religion? Good health? Three different stories who have come to their wits' end, yet in the middle of all these, each one discovered something unshakable: security in faith. Alam mo, Peter, minsan akala natin na secure tayo kapag maayos yung trabaho natin, yung buhay natin, okay, may posisyon tayo sa simbahan, pwede rin, di ba? Or malakas ang katawan natin, or beauty tayo, di ba? Pero pag dumating ang crisis, doon natin malalaman kung saan talaga tayo nakaangkla. Tonight, makikita natin na ang tunay na seguridad ay hindi nakukuha sa sistema, sa relihiyon, o sa sariling lakas, o sariling kagandahan. Ito ay matatagpuan lamang sa Diyos. Hebrews 11:1 tells us, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not yet seen." Security in faith means trusting God even when you cannot see the outcome. Kung ikaw ay dumadaan sa kahirapan, sa sakit o kabiguan, huwag kang aalis. Baka ngayong gabi matutuklasan mo kung saan ang tunay na sandigan ng buhay mo. Let's watch this. Pagkain mula sa basurahan ang pantawid gutom ni Nazario dahil sa paghihikahos ng pamilya. Kung may sinasabing isang kahig, isang tuka, mabuti pa yun. Kami nakakalimang kahig na, hindi ka pa nakakatuka. Mahirap pa kami sa mahirap. Para makalimot sa kalunos-lunos nilang sitwasyon, nagpapakasaya siya sa bisyo kasama ang mga kaibigan. Di nagtagal, napabilang din siya sa isang fraternity at napapasabak sa mga rambulan ng mga kabataan. Walang parents na nagsusubaybay sa amin. Parang magsusurvive ka by your own. Walang direction talaga. Walang patutunguhan. Hanggang sa isang araw, naakay siya ng isang tao na sumanib sa isang relihiyon. Baka sakali na magbago yung direksyon ng aking buhay na tinatahan sa paglipat ko o pagpasok ko sa relihiyong ito. Pero kahit naging deboto siya ng kinabibilangang relihiyon, nagpatuloy pa rin sa bisyo si Nazario. Naninigarilyo sila, umiinom sila ng alak, lahat ng vices andun pa rin. In spite of the fact na every Thursday and Sunday, aktibo kami, pero walang nagbabago. Parang pareho rin kami ng ordinary mga tao. So yun ang nagbigay sa akin ng malaking question mark. Nagkaroon lang tayo ng panibagong religion. Pero hindi na bago yung ating pagkatao. Gayunpaman, naging bihasa pa rin siya sa doktrina ng kinabibilangang simbahan na kanya ring ginagamit para makipagdebate sa mga kaibigang born-again Christian. Sinesira nila ako. Hindi sila manalo-nalo sa akin sa debate. Pero ang nakakapagtaka ito, napaka-babait nila na kahit na anong pangit ng sinasabi ko sa kanila, hindi sila nag-give up. And then every day, niyayaya nila ako na libre ka namin. Ibang klase itong mga tao ito, bakit ang babait? Nagkaroon ako ng interest. And then, hindi ko alam sa simbahan nila, meron silang daily 6 o'clock prayer meeting. At pinagpe-pray nila ako. Kusa siyang pumunta sa pagtitipon ng mga Kristiyano at doon narinig ang salita ng Diyos. Doon ko lang narinig for the first time yung mahal ako ng Diyos and He died for my sin. Ang dami kong kasalanan, ang dami kong mali sa buwan. Tapos mahal pa rin ako ng Diyos. Meron palang nagmamahal sa isang taong hindi naman kaibig-ibig. Yun yung nagana sa akin, nagdala sa akin, naglapit sa akin sa Panginoon. Tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Bagamat hindi man naging madali sa kanyang umalis sa dating relihiyon kung saan nakaranas siya ng pag-uusig, buong kasiyahan siyang umakad sa bagong buhay kasama ang dakilang Diyos.
Sabi nila sa akin, nasa malambot ka ng hikaan, lumipat ka pa sa sahig. And then sabi ko sa kanila, well, natagpuan ko na yung katotohanan. Himala rin para kay Nazario nang matalikuran niya agad ang mga bisyo. Yung pinakamasarap na oras para maligarilyo yung after mong kumain. Pero nung mag-try ko, bakit parang walang lasa? Hanggang sa ma-realize ko, teka, na ginagawa. Hindi na pala ito dapat na ginagawa ng isang born again. At yung mga dati kong nakaaway, pinuntahan ko talaga eh. Nag-sorry ako. Hindi rin pinalampas ni Nazario ang pagkakataong maipakilala si Jesus sa kanyang buong pamilya. Nag-aral din siya sa Bible School at kalaunay naging pastor sa isang local church sa Pangasinan. Katuwang ang napangasawa niyang si Jing. Nag-training din siya sa Asian Center for Missions o ACM na nagbukas ng oportunidad sa kanilang mag-asawa na makapagmisyon sa Thailand. Sa loob ng 21 taon na ipaabot ni Nazario at Jean ang pag-ibig ng Diyos sa mga mamamayan ng Thailand sa pamamagitan ng pagtuturo ng Ingles, pagsisimula ng livelihood program at ang pagiging foster parents sa ilang mga kabataan. Ang isa sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon talaga, mula doon sa parang walang kwentang tao yan, hanggang sa nagkaroon ka ng purpose at nagiging blessing ka sa nation. Priceless yung feeling na, wow, meron ako ipipresent kay Christ na hindi mga Pilipino, hindi other language and cannot even contain the joy na makita mo silang makilala nila ang tunay na tagapagligtas. You know, in a sense, Joyce, all of us, no, we're wanting to belong. Maybe the desire to belong is not that strong, especially if you grew up in a loving family, supportive family. Pero in his case na talagang, Si Nazario. meron siyang desire, si Nazario, to belong. And frat will not satisfy you. Definitely Religious not. groups will not satisfy Ay, you. nako. Even yung mga barkada mo Never. will hanggang fun lang yan. After that, yung desire pa rin empty yung at the end of the day you're empty. Oo nga. And that's why when we discover the one true God, mapupuno tayo beyond, umaapaw po yung pagpuno sa atin. We become filled with His presence, His joy, His love. And then, when you are truly touched by God, di ka na makabalik dun sa dati mong buhay na naghahanap ka ng pagbelong dun sa mga grupong ganon. Na in the end, mabibigo ka rin. They will just simply betray you. Kasi mga tao lang yan. No? But with the Lord, when you belong to the Lord, forever na yan. Amen. And He's the God who gives you purpose. Nazario searched for security in his belonging. You'll never be secure. In religion, same thing. Arguments, even violence, maski na magkabarkada kayo and you think you're secured because you've got a big barkada, hindi rin po. None of those things transformed his heart. What changed him was not doctrine, it was a relationship with Jesus Christ. And when you truly encounter Christ, you begin to understand where real security comes from. The Bible declares in Psalm 18, verse 2, "The Lord is my rock and my fortress, my deliverer." That is security, not religion, not pride, not affiliation, but Christ. Ang powerful talaga ng testimony niya. Kahit alam niya ang doctrine, wala pa ring pagbabago sa puso niya, sa buhay niya. Kasi ang tunay na seguridad ay hindi lang knowledge, kundi yung pag-surrender mo ng sarili mo kay God. Minsan we think kapag masipag tayo, whether sa work yan or sa simbahan, feeling natin, lalo na pag sa church we are masipag, secure na tayo. Pero ang tanong, secured ba talaga ang puso natin kay Jesus? That is the big question. Tonight, we're going to pray. A push prayer. Pray until something happens. Gusto ko yan. And we have a prayer request from Erlinda. Sabi niya, please pray for me. I have lung cancer, 9 months na po. Pray na maging clear yung CT scan at maging cancer-free na ako in the name of Jesus. And we stand
together with you, Erlinda, and we trust in the name of Jesus that His name is greater than lung cancer. That your CT scan is going to be clear because of your faith, your trust in the Lord Jesus. We lift up your health right now to our good Lord who wants to heal you. Thank you, Lord Jesus. Please receive that prayer, Erlinda. Amen and amen. From Catherine, please pray for me and my family. Pray for my daughter to find work. I have 7 children. Father, we pray for Catherine's request now for her daughter. In the name of Jesus, you're the God who provides. So will you provide now a job, a good, steady, well-paying job where she can blossom, where she can grow, where she can get promoted. Well, they will see her talents and abilities, Lord. Make that happen by your powerful name. In Jesus' name, amen and amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, "Yes, tinanggap ko si Jesus," through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger o comment section ng YouTube channel o tumawag sa Prayer Center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Di lahat ng preso nasa selda. Diba? Ano? Sa isang iglap, nawala siyang lahat. Diyos ang nasa cancer. Pero lahat ng bilanggo Daddy, tignan mo, pinagpipray tayo. pwedeng maging malaya. Gusto mo bang maging bahagi ng paghatid ng liwanag ng Panginoon sa mga naghahangad ng tunay na kalayaan? Sa bawat regalo mo sa CBN Asia, nakakarating ang Operation Blessing sa mga komunidad na sabik sa tulong. Patuloy mong napapanatiling on-air ang The 700 Club Asia at sinusuportahan mo ang 24/7 na paglilingkod ng ating prayer center. Isang tahanang bukas sa lahat ng nangangailangan ng panalangin at pagdamay. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng streaming access ng Preso, tampok ang kwento ni Wendell Tolibas, dating bilanggo na nakatagpo ng tunay na kalayaan kay Kristo kahit nasa loob ng piitan. Plus, ang discussion guide at written in stone Jesus of Nazareth upang mas mapalalim ang iyong pagninilay. Be a CBN Asia partner today. Sa laro ng buhay, Iniwan na tayo ng daddy mo. lahat tayo naghahangad ng tagumpay, ng kakampi sa bawat laban. May panahong panalo, minsan naman talo. Andrea! Di mo naman pala kayang panindigan yung mga pinapaniwalaan mo? Sa sandaling gusto ko ng sumuko, doon ko nararanasan ang lakas at natutuklasan kung sino ako at kanino ako. Ako'y sa'yo. Bilang National Director ng Living Waters Philippines, buong pusong ginagampanan ni Benji ang kanyang tungkulin na abutin ang mga taong nangangailangan ng kagalingan mula sa kanilang sexual at relational brokenness. Kaya kahit pinahinto man ng COVID-19 ang buong mundo, nagpatuloy pa rin siya at kanyang mga kasamahan na magsagawa ng inner healing ministry. I felt a conviction from the Lord na not just to stay home but to continue to minister. So for 17 months, labas ako ng labas. Nag-speak pa rin ako sa churches. Eventually, nagkaroon kami ng face-to-face na gathering. Of course, exercising the maximum health protocols. Subalit, maging ang lingkod ng Diyos ay nasubok din nang makaramdam siya ng ilang sintomas ng COVID-19. Ubo ko ng ubo. Talagang I really felt down. I felt weak. I had fever. Kinabahan ako. Baka may COVID ako ha. Gayunpaman, napanatag ang kanyang kalooban nang bumuti ang kanyang kalagayan matapos lang ang ilang araw. Kaya dumalo siya at ang kanyang asawa sa isang kasal. Bilang bahagi ng protocols, sumailalim sila sa antigen test. Laking gulat niya nang siya ay magpositibo sa COVID-19. Para kumpirmahin ito, minabuti na rin niyang magpa-swab test kung saan tugma ang resulta. Talagang na-depress ako at tinanong ko si God, bakit ako nag-positive? Lumalabas ako to do your work. So, why did this happen? Are you punishing me?
Pinili niya na mag-home quarantine pero lalong tumindi ang pagsubok na kanyang pinagdaraanan nang bigla siyang mahirapan sa paghinga. Pangalawa o pangatlong gabi, yung aking oxygen level ay bumaba ng 70 plus. Nung tumawag kami doon sa doktor, sinabi ng doktor, ako pagka hindi ka nagpa-hospital, mamamatay ka dyan. Natakot ako, no? The spirit of death really, parang was coming unto me. But the more my wife and I pray, the more we're hearing the conviction from the Lord, no, I will take care of you. Look unto me. And when you see me, you will get strengthened. Nakita ko yung picture na si Jesus nasa forest, di clear yung pathway to get me, but He was clearing it. No, it's like, I'm going to rescue you. Pumayapa yung puso ko. Naramdaman ko talaga, literally, na-silence yung voices na yon ng kalaban. We decided na hindi ako magpapa-hospital. Nung gabi na yon, nag-pray ako, Lord, I need a miracle. I need 95 oxygen level. I went to bed with peace. Pagising ko sa umaga, I checked my oxygen meter and lo and behold, it's 95. And since then, by God's grace, hindi siya bumaba. Nagtuloy-tuloy yung aking paggaling. Habang nagpapagaling, patuloy siyang humuhugot ng lakas sa salita ng Diyos. For the first time after a long, long time, I would have conversation with God for 3 hours, for 4 hours. Wow, I enjoying this. I just don't want healing from the Lord. I want Him. Higit niyang naranasan ang kabutihan ng Panginoon nang hindi mahawa ang kanyang pamilya. Laking pasasalamat din niya sa kanyang asawa na buong tapang na umalalay at nag-aruga sa kanya. Nagsilbing inspirasyon din sa kanya ang ipinakitang suporta ng kanyang mga kaibigan at churchmates na nagbigay ng tulong sa kanilang pamilya. At matapos ang 2 linggong mandatory quarantine, siya ay naging ganap na COVID-19 survivor. Agad niyang ibinahagi ang naranasang himala at kabutihan ng Diyos sa mga kapatiran sa simbahan. He healed me of COVID, but to me, the bigger miracle is that intimate friendship with Him. At alam ko yung pagtayo ko doon at pagkukwento ko ng himalang ginawa niya is a living testament na, hey, I got up from the bed. This disease is not bigger than our faith. The resurrection power of Jesus is greater than death. Ang naging karanasan ni Benji ay naging daan sa mas magandang relasyon sa dakilang Panginoon na kanyang pinaglilingkuran. Yung COVID na kinatatakutan ko ay pinagsimulan ng magandang pakikipagkaibigan ko sa Panginoon. What the enemy meant to destroy me, the Lord turned it around to really give me life and bring me nearer to Him. I want to have that kind of faith na sabi ni Pastor Benji, hindi lang healing ang gusto ko, hindi lang the good things from God, kundi si God mismo. And I want to be like that, Peter. Kita mo, Joyce, ang ginawa niya, no? You said, I want to have that kind of faith. His body was, going on a downward spiral. Hindi na siya nakakahinga. 70% plus yung oxygen niya. But the moment he fed himself the Word of God, Amen. Faith began to rise. His body had to hearken to the Word of God. Pati yung lungs niya sumabay. Nag-increase yung oxygen. Ganun ka-powerful yung salita ng Panginoon. Amen. Miracle. Coupled with your faith that will stand on His Word. When Benji's oxygen level dropped to 70, he realized something powerful. Health is not our ultimate security. God is. Psalm 46 verse 1 says, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. One of the best verses in the Bible talaga. Minsan kasi akala natin, secure tayo, di ba? Kasi we're strong, we're young, we have a job. Pero when sickness comes, doon natin naiisip,
Ready na ba ako? Ready na ba tayo? Secure ba ang eternity natin? You know, healing, it's temporary. But salvation is forever. It's eternal. Tama, if you're not sure of your relationship with Jesus, then pray with us now. Just say, Dear Lord, I'm not sure that I'm holding on to you. I know you love me, but am I really putting my trust and faith in you? And so, Lord, after watching the miracle story of Benji, I too want that same kind of faith. I too want that same kind of belief, putting my full trust and weight in you, O Lord Jesus. So right this moment, I surrender everything to you, all my fears, my anxieties, even the kind of security that I think I can handle, but I know is never going to be enough to stand on. So I stand on you, Jesus. And right this moment, I invite you to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will secure me and establish me in your word. Thank you for loving me. Thank you for saving me. This is my prayer in the name of Jesus. Amen and amen. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Sa laro ng buhay, Iniwan na tayo ng daddy mo! lahat tayo naghahangad ng tagumpay, ng kakampi sa bawat laban. May panahong panalo, minsan naman talo. Andrea! Di mo naman pala kayang panindigan yung mga pinapaniwalaan mo? Sa sandaling gusto ko ng sumuko, doon ko nararanasan ng lakas at natutuklasan kung sino ako at kanino ako. Ako'y sa'yo. Seven years ako sa high school. Lagi akong bagsak sa pag-aaral. Yung self-confidence ko laging sadsad. Para kay Robert, isang hindi makakalimutang karanasan ang buhay eskwela, ang pagiging mahina sa pag-aaral at ang kahirapang dinadanas ng kanyang pamilya ang dahilan niya ng kawalan ng pag-asa. Halos lahat ng aspeto ng pag-aaral is against you. Kaya wala ka ng masyadong motivation para ipagpatuloy. So yun yung mga challenges na inabot ko. Kaya nagkaloko-loko yung pag-aaral ko. Dahil sa ganitong buhay, madalas niyang piliin ang maging isang tambay. Dala ng pangangailangan, hindi nagtagal, ay napilitan siyang pumasok bilang isang Kristo sa sabungan. Gabi-gabi, napupuyat ka, ikaw yung taga-kolekta ng taya. Kumukuha ka ng amo na siya yung pupusta, ikaw yung taga-kuha ng pusta. Doon sa pagkikristo, doon naman a little bit, nahasa yung memory ko. Kasi sa pagkikristo, tatandaan mo lahat ng kapustahan mo, yung mga taya, kinukumpit mo sa mind mo. So, a little bit, yun yung positive na nag-impact na. Yung naging buhay ko, parang walang meaning, parang walang value. Dahil sa hirap na inaabot na pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho, ay dinapuan si Robert ng karamdaman. So, doon ako nagtatanong, ano ba talaga si God? Ano ba talaga yung tamang relasyon sa Kanya? At noong mga panahon na yun, nagsisisi na ako, napatawarin niya ako dahil kung sakaling mamatay na ako that time, ayoko naman na mapahamak pa. Nasa ganoong sitwasyon si Robert nang imbitahan siya ng kanyang nanay sa isang gawain. Nakita ko yung warm na fellowship, yung satisfaction, yung void dun sa heart mo, yung relationship, tapos yung presence ni God na pagka may kailangan ka, pag may problema ka, nandyan siya. Plus yung hope, na eternal hope, sabi ko, wow, ito yung hinahanap ko. Parang yung napakabigat na nakapatong sa balikat mo. Kasi pag wala kang Diyos, lahat bit-bit mo eh. Na-unload. At the same time, this time, meron ka ng pag-asa. Meron ka ng kakampi, meron kang sure answer dun sa mga needs mo. Matapos ang ginawang pagsuko ng buhay sa Diyos,
dahan-dahang nawala ang sakit sa baga ni Robert. Mula noon ay naging aktibong miyembro siya ng kanilang simbahan. Kasunod pa niyon ang pagpasok niya bilang varsity ng chess na naging daan upang maging scholar siya ng paaralan. Sa halip na ipagpatuloy pa ang pagiging Kristo sa sabungan, pinili ni Robert ang mag-tutor sa mga bata. Hindi man kalakihan ang kita kumpara sa dating trabaho, mas masaya siya sa kanyang ginagawang pagbabahagi ng karunungan sa mga kabataan. Kasabay ng kanyang trabaho ay masigasig niyang tinapos ang kolehiyo sa kursong Political Science sa Polytechnic University of the Philippines. Nagkaroon ako ng renewed mind, ng sense of confidence dahil kay God. Without God, we are nothing eh. Pagbabasa ng libro ang kinahiligang gawin ni Robert. Hindi nagtagal ay nadiskubre niya ang tungkol sa World Memory Championship, isang pandaigdigang kompetisyon hinggil sa patalasan ng memorya, gamit ang mga larawan at numero na pinaglalabanan sa loob lamang ng ilang minuto. Ang talino at galing ni Robert ay patuloy na lumawig at nahasa bilang isang memory athlete. He's also a very responsible family man, being Christ as the center of his life. Aside from being proud, we feel very happy and blessed, most of all, because the talent that God gave him is now being used to teach and educate a lot of people, especially children, and bringing out the potential in each person that he's teaching. Tunay na ang lahat ng tagumpay na nakamit ni Robert ay mula sa Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng galing, karunungan at pagpapala. Nag-start yung wisdom kapag willing ka na talikuran yung mga bagay na hindi ka aya-aya kay God at i-apply yung mga bagay na sa tingin mo is magbibigay sa Kanya ng karangalan. Kay Lord, wala imposible. Kahit anong labo o dilim ng nakaraan, yung future mo napakaliwanag pagtiwala mo lang kay Lord. Natouch ako doon sa sinabi ni Robert na parang may emptiness siya sa puso niya. And I know that many of us have this emptiness. Siguro kayo po, tonight, you might feel like there's something lacking, incomplete ako, hindi ako happy, no? And nahanap ni Robert kung ano yon. And this is, may verse sa Bible na nagsasabi, God put eternity in your heart. Mm-hmm. Amen. There is that eternity that's there in your heart. Hindi masasatisfy ng kahit anong bagay sa mundo, yung eternity na nasa puso mo. Kasi yung eternity forever, pero walang bagay sa earth na forever. Only the Lord God. And because you have eternity in your heart, you're looking for eternity. And you can only find that if you have God with you. That's right. It becomes a life quest. Tonight, we saw stories of poverty, sickness, and failure. 3 unstable foundations people often build their security on. But above them all, one unshakable truth. True security is found in faith. Proverbs 3, 5, and 6 reminds us, trust in the Lord with all your heart. When God becomes your anchor, storms may come, but you will not collapse. Kapag si God ang sandigan mo, hindi ka matitinag. Faith secures your identity kung sino ka. And it also secures your future. Faith in God secures also your eternity that is actually planted in your heart. Tama, kaya choose faith, choose trust, choose Jesus. Because when your life is anchored in Him, you are truly secure. Maraming salamat sa panonood ng 700 Club Asia. And if this episode blessed you and maybe you would want to support the ministry by partnering with us, please scan the CBN Asia QR code. It's right on the screen so that you can send your donation. Good night and God bless you.